I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. One hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But syempre, ito pang international itong updates natin. Syempre, hindi tayo magpapahuli. Updates natin itong pinaka-importante guys, no? Alam po natin kahapon mga kababayan, nagulat po ang buong mundo. Pinasabog ng Israel at saka ang Amerika ang teritoryo nitong Iran mga kababayan. At alam din po natin, binantaan ng Iran ito ang Amerika na papasabugin ang mga base militar nila, no, sa iba't ibang dako ng mundo. At nangyari po yan, correct me if I'm wrong, sa Dubai ba pinasabog or Qatar? Correct me if I'm wrong guys, no? So, sabi dito ng balita mga babayan, nako po, sana, no? Prayers lang para sa buong mundo guys, na sana hindi po lalong sumiklab itong gulo. Dahil alam po natin, pag sumiklab itong gulo na ito, lahat apektado. Totoo yun, pati ekonomiya. Hindi lang isang bansa, but all over the world, no? So, nakakalungkot din sa mga nangyayari sa mundong ito. But ako, hindi na po ako bago because kung magbabasa po kayo ng Biblia, makikita nyo po doon yan. Lalo na po sa pahayag, verse 1 hanggang pinakadulo. Tingnan nyo, basahin nyo yung verse, ang pahayag, buong pahayag, makikita nyo doon. Tatayo at tatayong balahibo nyo. Ang mga nangyayari ngayon, nangyayari po yan dahil nakatala po sa Biblia. So sabi dito mga kababayan, today is March 1, 2026. Sabi po ng Abante News Online, basahin po natin para kompleto, detalyado. Sabi dito mga kababayan, Trump kinumpirmang pumanaw na si Iran Supreme Leader Khamenei. Oh my goodness. So yan pumanaw na guys. Alam nyo, mas delikado pag banggain mo talaga ang Amerika. Malakas talaga yan sa totoo lang mas maganda siguro yung huwag ka na magbanta, dahil pag once na inunahan mo ang Amerika, sigurado yan guys. Magugulat ka na lang. Ba't nasabi ko, remember guys, yan sinabi ng DCRH. See, dalawang source na natin. Katunayan, namatay yung leader nila guys. People react as they gather at the Hilab Square after Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei anong was? Ayan, nawas out siya. Kumbaga natigok. In Israel and US strike on Saturday in Tehran, Iran March 1, 2026. Goes. See? Hindi ko nabasahin mga kababayan yung buong kwento. Ang importante dito, namatay yung leader nila kasama po yung mga ibang kasama niya. May litrato guys, hindi ko na ipakita yung talagang na tabo, na daganan siya ng malaking tipak na malalaking semento. Siguro sa bahay niya yun. Dahil dun sa strike ng Amerika at saka yung ng Israel. Ayun, patay siya. Yan yung mga tao. Yung mga Iranians people, you see? Siyempre, nagdadalamhati sila. Ayan. Di ba? Ganun talaga ang buhay kasi guys, di ba? Winarningan na ito si Khamenei. Hindi nakikinig Kaya ang nangyari? Yun. Tsaka hindi sila tawag dito. Hindi sila hindi sila kumpiyansa sila na baka hindi sila babalikan ng US ayan tuloy nasampulan sila kasi pinasabog nila yung yung mga US embassy ng Amerika sa UAE ba? Correct me if I'm wrong guys, or Dubai. Di ba? Pinasabog ng Iran. Ayun, anong ginawa ng Amerika? Gumanti. Anong ginante? Ayun, yung leader ang kinitil. Hindi kayo naloka. Kaya sabi ko nga,
Pag once ng Amerika guys, inunahan mo, nako, delikado ka. Gaganti at gaganti. Kung natandaan nyo guys, yung nangyari sa Amerika nung 1945, di ba yung Pearl Harbor, di ba? O anong ginawa ng mga Hapon? Tinarget. Walang kaalam-alam yung mga sundalo ng panahon na yun at saka mga US Navy. Ang dami kayong namatay. O, di ba? So, hopeless sila nung that time eh. Wala sing kalaban-laban kasi hindi nila alam eh. Lalaban man sila, ang daming nalalaga sa kanila kaya nung panahon na yun. Alam nyo po ang story na yan at may movie po yan. So, in short, hindi po talaga nagpatalo ang Amerika. Kamukat-mukat mo, bumira sila. Ayun! Pinasabog yata ang buong Okinawa. Ang dami talagang namatay. Hindi nila in-expect yun, guys. Yung ganti ng Amerika nung panahon na yun, nung April 1 to June 21, 1945. Ay, sus, Mario Joseph. Sabog sa buong mundo talaga. Gulat, Biro nyo yun. Gumanti ang Amerika eh. Mas matindi kamo. Halos buong buong city nung Okinawa nalapnos. Correct me if I'm wrong. Mahirap kalabanin ng Amerika talaga. Napakalaking bansa niyan at saka maraming kaalyado. Winarningan kasi si Kamini. Kaya di nga siya ngayon. Wala na goodbye universe na lang, guys. Di ba? Tuloy natin ang kwento. Babayan, kinumpirma ni United States. Ayan. President Donald Trump na pumanaw na si Iran Supreme Leader Ali Khamenei kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel na nagsimula noong Sabado, February 28. Kahapon po yun. Agay! Baka tumama sa kanya yung malaking yung malaking pinsil. Nako po. Yan lang. I-code ko lang yung pangalan para hindi tayo ma-detect ni YouTube, guys. Yung malaking pinsil na talagang sumasabog. Nako po. Sa isang post sa Truth Social, tinawag ni Trump si Khamenei bilang one of the most able people in history. Parang may punto rin si President Trump dito, guys. Alam niyo sa totoo, mga kababayan, may kasi ito may pagka-arugante din talaga ito ang Iran eh. Dapat ito kasi si Iran, makikipag-usap sa Amerika or ibig sabihin, hindi sila marunong magpakumbaba. Talagang mataas talaga yung ere nila. Talagang lalaban sila hanggang sa dulo Ganun talaga siguro ang mga, ang kultura nila, mga kababayan. Well, correct me if I'm wrong, guys. Kung tama yung mga sinasabi ko. Siyempre, kanya-kanya tayong opinion. Mga opinion nyo, siyempre, re-respeto ko yan sa comment section, di ba? Ang sa akin kasi, kung wala kang kalaban-laban, marunong ka naman talaga dapat magpakumbaba, guys. Di ba? Kasi alam mo, yung kinakalaban mo, bukod sa pinakamalaking bansa yan at maraming kakampi sa buong mundo, nako po, talaga, sabi ko nga isang pagkakamali mo lang, nako, isang malaking ballpen, sabog ka talaga Ika nga, isang malaking pencil, sabog ka. Lalo na nagmamataas ka, yung mataas ang ere mo ba? Hindi ka marunong magpakumbaba. Kaya yan, namatay mismo. Agay. Nako. Actually, napanood ko yung video kahapon na nakakasakit ng damdamin. Kaya hindi ako nanood ng mga ganyan. Kumbaga, umiiyak kasi ang puso ko, lalo't mga bata ang nakikita ko nadadamay. Nakakasakit ng puso, guys. Ang may problema lang talaga dito, yung mga leaders, hindi po yung mga civilian Kung ang mga leaders sa buong mundo, tulad ng Iran, kung marunong makisama sa mga bansa, sa iba't ibang bansa, lalo na sa Amerika at Israel, I think, hindi mangyayari yung ganito Totoo yun. In my own opinion, guys, this is not only justice for the people of Iran, but for great Americans. And those people from many countries throughout the world that have been killed or mutilated by Khamenei and his gang of bloodthirsty thugs, sabi ni Trump.
guys, ang nabasa ko ha, ito legit po to. Itong 'di ba yung sa Gaza, 'di ba? Itong mga Hamas konektado po kay ano yan dito sa Iran, dito sa leader nila. Konektado sila dun Nabasa ko po 'yan sa isang post ng ibang bansa. Ayon sa US President, hindi nakaligtas si Khamenei sa kanilang intelligence at tracking system, gayon din sa koordinasyon ng Estados Unidos at Israel. OMGs. O ba talagang target talaga yung leader nila, guys, ha? Matindi ito. There was not a thing he or the other leaders that have been killed. Nako, natigok na, guys, along with him. Could do, dagdag niyan. What? Wala. So, ibig sabihin, hindi lang para si Khamenei, pati yung mga kasamahan niya. Oh my goodness. Natigok? Ay, nako, tinamaan ng malaking pinsel ito, guys, ha? The heavy and pinpoint, sa bomba daw, guys, However, will continue to uninterrupted throughout at the week or as long as necessary to achieve our objects of peace throughout the Middle East and indeed the world. Anya pa. Nauna nang inulat ng isang opisyal ng Israel sa Reuters na na-recover ang labi ng 86 anyos na leader matapos ang isinagawang airstrike ng Israel at US. OMGs. Hala kayo, guys. Ilang taon si Khamenei? 86. Is it 86 years old? Hala. Bakit naman ito si Khamenei himbis magpahinga na lang nakikipaglaban pa? Kaya yan ang napala niya. Kaya, ay nako, guys. Prayers lang para sa peace, love, and unity sa buong mundo. Nako po. Pag ito, ay nako, mahirap mag-isip, pero sana po wag naman masyadong lumala pa, no? Apektado tayo lahat pag lumala ito, guys. I hope hindi na. Sabi po dito ng mga nagko-comment, mga kababayan, iba talaga ang power ng US. Bumangga, giba, matik. Oo nga sa totoo lang, kaya takot na takot ang China dito, guys. Alam nyo, guys, ang China, talagang minsan nakapag-isip-isip siguro, takot. Pag tayo ay kinantian ng China, sigurado to the rescue ang Amerika. Yan ang isa sa kinakatakutan ng China, guys. Dahil for sure, alam nyo naman, maganda ang samahan po natin, yung friendship natin with the US 'Di ba? 1951, correct me if I'm wrong, hanggang ngayon, naging alay natin ng Amerika. Lagi sila nandyan. Hindi lang sa tulong, guys, pero ang pinakagusto ko talaga sa Amerika, sa tagal natin na makipagkaibigan sa kanila, ni isang lupa or isla ng Pilipinas, wala silang kinamkam or inaangkin o tangkang angkinin. Hindi, wala base militar, mayroon sila. Yung EDCA, di ba? Pero itong China, naku po, talaga namang gahama, no? Military, don't joke, agay. RAP na lang. Kaya nga, no, that is not fake news, though. Grabe ang gamit ng US, kahit si Saddam galing ng tumira. Kahit si Osama Bin Laden nga na-trace nila Amerika pa. Mayroong sikreto ng Amerika na hindi alam ng iba't ibang bansa. 'Di ba? Mayroong talagang gamit na talagang matindi ito. Si Bin Laden hindi nga nakaligtas Nagtago sa kabilang bundok Tingnan nyo. Nahuli, hindi lang nahuli, tigok. Ang US talaga ang halimaw sa digmaan noon at ngayon. Buti alam nyo. Kaya maraming takot dyan Ayan si President Trump, simpleng tao lang yan. Pangiwi-ngiwi yung tawa niya, pero pag bumitaw yan, siguradong tigok ka. RIP deserve. Agay. Makulit kasi kayo Di ba, guys? May nabasa talaga ako.
Ang sabi pa nga ng mga nasa sa comment section bakit kasi si Iran hindi na lang tumitigil? Dapat na lang kasi be humble na lang. Kasi ang kalabanin niya, ang bansang Amerika, ang daming kaalyado yan Oh, isang bagsak lang sigurado. Tipok talaga yung buong bansa niya. Buong Iran. Kaya yan, sinampulan kahapon. Di ba? Yun ang sinabi sa mga comment section, even English, mga kababayan. Pero kahit pa paano, naintindihan natin naman. Sabi pa ng iba doon, dapat kasi nakikipagkasundo tong Iran. 'Di ba? At sabi pa kasi nung ibang netizen na nagko-comment, kaalyado po ng Hamas yan. Yun. Siguro ganun. Deserve ceasefire. Dapat wag nang ito kumbaga ceasefire na lang kasi kawawa yung mga civilian, guys. Ang dami nang namatay diyan sa sa Gaza. Ay nako, ewan ko, sakit lang ng loob Yung sasabi ko lang yan, ang leader meron isang salita, kahit maraming galit sa ginawa, at least meron kayang patunayan. Hindi tulad sa Pinas, puro pagnanakaw at anomalya lang ginagawa ng mga nasa pwesto. Mali ka. Wala sa pwesto ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Mali naman ang utak mo. 'Di ba? Ang punteryahin mo yung nakarang admin. Ngayon sinalo lang ni PBBM PBBM ang lahat ng mga ganyang klaseng mga anomalya. 'Di ba? Ngayon sasagutin ko ito. At least si BBM may pinatunayan. Bakit? In-expose niya yung nakawan. Sa pamahalaan na dekada na nangyari. At least may ginawa siya. In-expose niya. Kung hindi niya in-expose, baka forever yang pagnanakaw na yan. Kasi walang may lakas na loob para i-expose ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Ngayon, di nagkanda nagkanda aligaga yung side ni Sarah. Ikaw naman ano na po nakita nyong bala po pumasok sa CR. Fake news lang ang sakalampa. Anong fake news yan? Si Raulo. So yun mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Ito 86 years old na lumalaban pa dapat hindi na. Matigas din ang mga ulo nito, guys, sa totoo lang. Alam niyo sa Amerika kasi as long as na nagtitimpi sila pero actually winawarningan sila ni Trump pero wala pa din. Binumba nila yung base militar yata ng Amerika dito sa I don't know kung US Embassy dito sa Dubai. Correct me if I'm wrong, guys, binumba kaya nila. Sabi ko sa inyo wag niyong kantiin kahit isa sa mga embassy ng Amerika. Dahil once kinantian nyo yan at pinasabog nyo, sigurado ang balik niyan doble. Pag Amerika pa ang galit, naku po, ewan ko na lang. So yun mga kababayan, ang aking pinaka latest updates. Ayan, ito po ang source natin. Baka sabihin fake news. Ayan kung fake news si Abante News Online ang may kasalanan, di ba? Ayan So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Agay. Abangan natin, guys, ang susunod na kabanata. Titingnan natin ano ang magiging resulta nito. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow and likes, guys. Bye everyone.